good morning Pilipinas and good morning world sa ating mga kabayang OFW at mga kabayan natin na nandyan sa Pilipinas. Mapagpalang araw sa ating lahat. Sana yung kailan tayo dyan, magandang ating gising at saka kondisyon po ang ating umaga. Mga kabayan ko, lagi po itong i-remind sa inyo araw-araw na sana every morning mag-pray tayo sa ating Panginoon. Magpasalamat tayo na ngayong araw ay gumising ka pa, huminga ka pa at saka napanood mo ang vlog na Sir Ivan. Okay? Magandang sa mga kabayan para magiging blessed tayo the whole day. Sa mga nagkakape dyan, sa mga nag-breakfast, sa mga nandyan pa sa kanilang mga trabaho at kakapala po galing sa mga trabaho, welcome dito sa ating panibagong episode, panibagong balitaan dito sa ating channel sa Jalrebe TV kung sa mga kabayan, pag-uusapan natin yung mga current event dyan sa Pilipinas, mga nangyayari po sa loob at labas ng politika at pag-uusapan rin natin ang mundo po ng showbiz. Welcome mga kabayan, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang ginawang radyo ng ating mga kabayan, pero hanggang ngayon ay bulol pa rin. So ang una po sa ating pag-uusapan mga kabayan, ito pong bagong inilabas sa statement ni Nida Secretary Arsenio Balisacan. Kasi sabi niya, nag-shift daw ng bagong prioridad ang gobyerno natin tungkol dito sa National ID mga kabayan. Kasi sabi niya, hindi daw matapos-tapos sa pag-deliver at ang plano ng mga kabayan ay magagawa lang dito ng digital ID. Alam nyo, napakasayang talaga ng panahon, bakit hindi nila ginawa ito noon mga kabayan? Yes, maganda yung idea, pero bakit hindi nila ginawa ito noon? Malaki po ang budget ang ginamit dito. 28 billion pesos yan mga kabayan. Isipin nyo yan, 28 billion pesos at alam ho natin na marami po itong nasayang na mga national IDs mga kabayan. Diba, lately lang po, may nakita tayo doon sa basurahan, mayroon din mga nagkaproblema ng mga IDs na nag-fade yung mga pictures mga kabayan, at pati rin po doon sa nasunog doon sa Philpost. Diba, marami pong nasayang. Pero maganda talaga yung idea, pero babasahin ko muna yung balita mga kabayan para hindi tayo ma-out of context. Ang sabi sa balita, mas prioridad na ng gobyerno ang Digital National Identification or ID kaysa ang Physical National ID. Ito ang inihayag ni NIDA Secretary Arsenio Balisacan kaugnay sa hindi pa rin matapos-tapos na produksyon at distribusyon ng National ID ng mga Pilipino. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi niya na nag-shift na ang gobyerno sa prioridad at uunahin na ang Digital ID para makasabay sa digitalization ng gobyerno. Halos lahat niya ay mayroon ng cellular phone kung saan madaling ma-access ang digital ID para sa mga transaksyon. Alam nyo kabayan, honestly, hindi po lahat ng mga tao ay merong cellphone. Yes, totoo yan. Napaka-importante pa rin po yung physical ID. Pero ang problema dito, ang hindi ko lang gusto makabayan, bakit hindi nila ito ginawa noon? Like for example, pagkatapos po sa pag-register natin doon sa PSA para po sa Philippine National ID, sana ang inuna lang makabayan yung digital ID muna. Correct if I'm wrong. Kasi nga makabayan, di ba, tulad dito, nagkaproblema po sa pag-deliver ng mga physical IDs, at least doon sa mga digital ID ay meron na sa mga cellphone makabayan. So ang i-prioridad nila na padahan po ng mga physical ID, yung pong mga tao na walang cellphone makabayan. Okay ba yung idea ni Sir Ivan? Di ba? I think mas convenient pa ng ganyan mga kabayan. At saka to be follow na lang po yung merong mga cellphones. I think mas okay yan. At saka mas save po ang time mga kabayan. Tingnan nyo yung mga kababayan natin, yung iba 2 years na, hindi pa nila receive ang kanilang mga ID mga kabayan. At saka dagdag pa dito sa balita, babasahin ko lang po. Mayroon ng kasunduan niya sa pagitan ng PSA at saka ng DICT para sa digital ID ng mga Pilipino. Pero nilinaw ng kalihim na itutuloy pa rin ng PSA ang produksyon ng Physical National ID. Sinabi ni Balisacan na target ng gobyerno na makumpleto ang digital ID bago matapos ang taon upang lahat ng Pilipino ay mayroon ng digital ID. So sayang yung panamakabayan, di ba? Inuna muna nila yung digital ID bago yung physical ID makabayan. Mas maganda ho yun at saka makasave po sila dito ng time. Sana yung inisyatibo lang ba? Yung yung mindset minsan, di ba? Sana nagtanong sila dito sa mga tao po na maganda rin po mag-isip makabayan. Sayang, no? But anyways, isa rin po sa pag-uusapan. Ito rin tungkol sa, I think nabalitaan nyo na po, na si Balsi Aquino, hinihikayat ngayon ng mga Dilawan na patakbuhan po bilang presidente sa year 2028.
Alam nyo mga kabayan, nagkagulo ngayon yung mga Pinklawan at saka yung Dilawan. Bakit? Di ba yung mga Pinklawan, nagsabi na sila dito na gusto lang patakbuhin po si Lutang na presidente this coming 2028 at pati rin po si Risa Hontiveros mga kabayan. Di ba? So nagkagulo na sila ngayon. Yan po ang galawan ng ng mga Pinklawan mga kabayan o yung mga galawan ng mga Dilawan. Sila po ngayon napakadesperado talaga. Kaalam nyo, kahit pagdugdong-dugdugin o isahin pa ito si Balsi Aquino, si Lini Lutang at saka itong si Risa Hontiveros mga kabayan, hindi pa rin yan mananalo kay BP Inday Sara. Yes, pakakainin lang po yan ng abog mga kabayan or usok or ang tawag yan, yung alikabok nga pala. Nagkamali ito rin Sir Ivan. Pakainin lang po yan ng alikabok ni Inday Sara. Tingnan nyo, kahit pagdutungin pa ng tatlo, hindi yan mananalo. Kasi yung mga mindset po ng mga Dilawan mga kabayan, pag-aakala nila na ang kanila pong henerasyon sa panahon po ni Cory Cong ay ma-apply nila sa panahon ngayon mga kabayan. Ang problema, ang hindi nila alam, ay hindi na po mauto nila yung mga tao mga kabayan. Ngayon, meron lang po akong naalala, di ba sa panahon po ni Ninoy Aquino, nung namatay po si Ninoy Aquino, naging presidente po itong si Cory Cong. So, nung namatay po si Cory Cong, naging presidente po itong si Pinoy Makabayan. So, ano nga pala ang plano nila kung tatakbo bilang presidente itong si Balsi Aquino Makabayan? Sino ba dito yung matitigok? Joke lang. Di ba mga kabayan? Totoo naman sinasabi ko. Pero alam niyo po, merong inilabas ngayon na balita or mga black propaganda itong mga Pinklawan mga kabayan. Kasi nga, sa panahon po, kung ito si Balsi Aquino, nag-speech doon sa Ninoy Aquino Day sa simbahan mga kabayan, meron kasing isang tao na nag-shirt po ng Uniteam na punta doon or parang naligaw ng mga kabayan. Ang ipinalabas po dito ng mga Pinklawan, ang Uniteam daw at saka yung Marcos supporter, umanib na ngayon sa mga Dilawan mga kabayan. Yan po pinakalat ngayon and that is fake news. Hindi po yan totoo. At sinabi po ni Sean Chua, yung tao na yun mga kabayan ay naligaw lang talaga doon kasi gusto siyang magsimba. But unfortunately, naabutan niya doon yung mga tao ng mga Dilawan mga kabayan at saka nag-speech pa doon si Balsi na instead na magmisa na. So wala siyang nagawa mga kabayan. No choice siya, hinintay niya na matapos po na mag-speech itong si Balsi Aquino. So yan po ang kanilang ipinalabas na fake news ngayon mga kabayan. Ito mga Dilawan, gusto ko lang babalik mga kabayan. Kasi nga meron pong nagbigay sa atin ng pictures, 'di ba? Sabi nga nila na ito daw mga Marcos supporter, mga loyalista or yung mga Uniteam umanib daw sa Dilawan. That is fake news. Gusto kong balitan rin 'yan, pero ang totoo mga kabayan, yung mga Dilawan ay umanib po doon kay Maharlika. Yes, totoo 'yan. Meron tayong ebidensya. Saka thank you nga pala sa nag-forward sa atin ng pictures. Kasi may picture mga kabayan, dito meron itong pruweba na kung saan karamihan po sa mga viewers ni Hitad ay mga Dilawan ho yan mga kabayan. Ay for example dito sa picture mga kabayan, napansin nyo ba sa baba? Viewers of Buljak TV. So karamihan po sa nanonood po sa ABS-CBN mga Dilawan mga kabayan. So konfirmado na yan. Meron na tayong ebidensya na karamihan po sa mga viewers ni Tad ay mga Dilawan mga kabayan. Unfortunately, marami po mga nauto nila na mga loyalista mga kabayan. Pero karamihan po sa mga viewers ni Tad, mga Dilawan ho yan. So yan po, meron na tayong ebidensya. Kapag usapan nito mga kabayan, ito rin tungkol sa napag-usapan natin kahapon, yung 'di ba, matagumpay po na nag-resupply mission ang Pilipinas doon po sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Kahit nagkaroon dito ng tension versus doon sa mga Chinese vessel, pero at least mga kabayan, matagumpay po. Pero nakita rin natin sa balita na merong dumaan na isang aircraft, US Navy aircraft mga kabayan, na nag-monitor pala doon sa sitwasyon. Pero alam niyo mga kabayan, si Sir Ivan, curious tayo. Gusto kong malaman mga kabayan kung ano ba talaga ang totoong pakay ng airplane na yon. So meron akong so nagkaroon ako dito ng investigasyon mga kabayan at meron pong na-discover si Sir Ivan at marami pang iba. Alam niyo na po si Sir Ivan, palagi nito meron dalang baon ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. So before tayo mag-start mga kabayan, syempre as usual, kukumustahin natin muna ating mga pinalangga po ng mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumusta rin natin mga kabayan ang mga pinalangga natin ng mga Marcos loyalist. At syempre, nandyan din po ang mga DDS all over the world. How are you mga kabayan? Lalong-lalo na, maraming salamat po sa Uniteam supporters.
And of course, maraming salamat po sa ating mga returning viewers, mga solid supporters na Sir Ivan, mga suki dito sa ating channel. Thank you so much. At maraming salamat po sa ating mga new subscribers, mga bagong pasok dito sa ating channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay mga kabayan, start na ho tayo. So una po sa ating pag-uusapan ay ito pong good news kung saan nabisto dito yung daan-daang libo po ng mga sakong bigas mga kabayan. Inipit dito ng mga greedy po ng mga businessman at ito po yung ebidensya na ito po mga businessman mga kabayan nag-hoard talaga ng mga bigas. Isipin nyo ang dami pong nabisto. Umabot po ng 200,000 plus kasakong bigas mga kabayan. So for more details, let's watch this. Higit 200,000 kaban ng imported na bigas ang nadiskubre sa biglang inspeksyon ng ilang mababata sa tatlong magkakahiwalay na warehouse sa Bulacan. Bukod sa hinihinalang hoarding o pag-iipit ng supply ng bigas, na bisto rin nire-repack ang mga ito para magmukhang lokal na bigas. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Patong-patong na kaban ng bigas ang tumambad sa mga otoridad ng puntahan ng mga warehouse na ito sa Bukawi, Bulacan. Pinangunahan ni House Speaker Martin Romualdez ang ginawang inspeksyon kasama ang Bureau of Customs at ilang mambabatas. Yan ay para malaman daw kung totoo ang mga aligasyong iniipit ang supply ng bigas, kaya patuloy din ang pagtaas ng presyo nito sa merkado. At nakikita po natin, sapat naman ang supply ng bigas, kesyo locally produced or imported. Sa katunayan, aabot pang araw sa maigit 200,000 kaban ng bigas ang nakatenga lamang sa mga nasilip na warehouse sa Bukawi at sa Balagtas. Nagkakahalaga yan ng mahigit ₱250 bilyong na posible sanang puna ng pangangailangan sa bigas hanggang bago matapos ang taon. Isa sa mga napansin sa ginawang raid, marami sa mga sako ng bigas na nandito ngayon sa warehouse pawang inaabot na raw ng 3 hanggang 4 na buwan. Bagay na sinusuri ng mga otoridad kung mapapabilang na rin ba ito bilang kaso ng hoarding. Ma'am, mag-aanihan na in about 3 weeks. Next month, paano? Ito paano mo ibibenta ito? Hindi sir, ganun po talaga kasi ang binibili po sa amin is restaurant. Yung mga suki po namin restaurant, yung mga karinderya. Hotels, sila po, mga hotels institutional tama sir, buyers. opo. Kasi yan po yung mga laon sir. Minsan po talaga inaabutan po kami ng anihan. Paliwanag ng ilang traders, nakadepende raw sila sa institutional buyers ng bigas. Kaya ito rin ang gustong silipin ng ilang mambabatas. Nakikita natin premium, special. We want to make sure muna na totoo ba talaga. Kasi minsan baka naman well-milled lang yung bigas. Pwede naman nila sigurong itago muna para lang masabi they can store it, walang buyers kasi. Isa pa sa nakitang problema, ang pananamantala raw ngayong lean season. Git ni Romualdez, sinasabayan kasi ng mga lokal na trader ang mataas na presyuhan sa international market. Kasi nakikita nila, uy, mataas yung presyo ng Vietnam rice o yung Thailand rice, sundan na lang natin. Ipitin muna natin yung supply para abangan natin yung pag-akyat. Wag naman. Pawang mga imported na bigas ang idineklarang laman ng 3 warehouse na ininspeksyon. Pero may nakita ring mga sako ng bigas na walang laman at iba pang gamit na tila pang repack at pinagmumukhang locally produced o inani sa Pilipinas ang mga ito. Tataka ko kami bakit wala na naman yung ibang sako na imported na galing Vietnam, galing Thailand. And nakita naman namin may mga naka-repack, may nakasako po doon na bigas, nakalagay na dinurado, made in the Philippines. Kaya nung amin po tinanong, niribag nga raw po. Nakatakdang ipasuri sa National Food Authority ang mga bigas. Sinara at sinelyuhan na muna ng customs ang mga warehouse. Binigyan ng 15 araw ang mga may-ari nito para makapagsumite ng mga dokumento. O ayan na, sa mga nagrereklamo ho sa kung bakit mataas yung presyo ng bigas, ito na po ang ebidensya. Tingnan nyo mga kabayan, inipit po ng mga negosyante kasi mapagsamantala ito ng maggunggong nito, sila po ay greedy na mga negosyante mga kabayan at dapat hindi yan pamarisan. Okay, so dito na tayo sa balita mga kabayan kung saan meron pong nakita na billion pesos doon sa basurahan, actually SIM card mga kabayan. At saka sa loob pa ng SIM card, meron pang billion pesos doon. Itong SIM card na to ang ginagamit sa taga-Pogo, yung pang-scam mga kabayan. Tingnan nyo, billion pesos at saka plano pa nilang itago sa basura mga kabayan, pero ito po'y nabisto. So, for more details, let's watch this. Malapera sa basura ang na-recover sa rehistradong Pogo sa Pasay na ginagamit umano sa iba't ibang scam. Bilyong piso kasi ang laman ng mga nasabat na pre-registered SIM na tila pansamantala raw itinago sa basurahan. Narito ang aking eksklusibong pagtutok.
Ganito karami ang mga SIM card na huling nasamsam ng Presidential Anti-Organized Crime Commission sa niraid nilang scam hub sa Pasay kamakailan. Pero isang tip ang natanggap ng PAOK na bukod daw sa mga nauna ng nakumpiskang mga SIM card, may nakatago pang iba. Chinek namin yung mga basurahan at nakita namin nakatambak doon sa mga basura. Siguro naghihintay lang ito ng tamang timing at ilalabas nila. Sa kabuuan, nasa 28,000 SIM cards na ang nakumpiskahan ng mga otoridad. Lahat nakarehistro at may kani-kanyang verified e-wallet account. Nagtataka lang kami bakit meron tayong mga ganito na pre-registered cards na pwedeng gamitin ng mga kidnappers, ng mga online scammers, pwedeng gumawa yan siyempre ng mga online illegal online games. Ang iniisip namin kung nagkalat yung mga ganito, hindi namin masasawata yung pagdami ng online crimes na nangyayari ngayon, mga scams. Lumabas sa pagsisiyasat ng PAOK, malaking pera ang laman ng bawat e-wallet account. Ang pinakamababa is about 100,000. Pinakamalaki is 500,000. So there are 28,000 of them. So sabihin na lang natin, rough estimate, 100,000 times 28,000, that runs in the billions. Ang tanong, saan galing at pera at para saan ito? Lahat ng mga nakukuha nila, nakukulimbat nila sa kanilang mga biktima, pinapasok nila sa isang SIM card. Minimum 100,000, maximum 500,000. Then, ipa-funnel nila sa isang cellphone or a few cellphones na siyang nagko-collect. Ipapasa naman nila sa isang digital platform abroad. Kasama ito sa ginagamit nila para ma-complete nila yung cycle ng transfer ng pera. Bukod sa mga SIM card, may na-recover ding supot na mga papel ang PAOK kung saan naman nakasulat ang mga e-wallet account number. Kanino ito nakarehistro? Magkano ang laman at ang passcode? We're still in a process of digital forensic investigation. We have to seek the help of the NTC to freeze yung mga perang yon. Patuloy namin sinisikap na makuna ng panig ang National Telecommunications Commission at telecommunications companies. Samantala, inatasan na ni Executive Secretary Lucas Bersamin, sina Justice Secretary Jesus Crispin Remulla at Bureau of Immigration Commissioner Norman Tansinco na simula na ang pagpapadeport sa mahigit 200 dayuhan na nahuli sa umano'y scam hub sa Pasay. Inatasan din ni Bersamin ang Anti-Money Laundering Council na i-freeze ang asset ng operator nito. Ang BI naman, naglabas na ng commitment order para sa 27 sangkot na dayuhan para ilipat sa Pasay City Jail, habang 8 iba pang itinuturing na high-value foreign nationals ay mananatili naman sa Immigration Detention Center. Dapat ang imbestigahan itong mga kabayan, yung mga telcos, kung bakit nakaroon dito ng pre-registered po ng mga SIM cards itong taga-Pugo, di ba mga kabayan? Baka money talks talaga eh. Marami talagang mga kabayan natin na talagang masilaw po sa pera mga kabayan. Baka merong mga trader dyan sa loob po ng telco, mga nagtatrabaho, nababayaran nila, kaya binibigyan ho sila ito ng mga SIM card mga kabayan. Yan po ang problema. At saka alam nyo, marami pang nagtatanong kay Sir Ivan kung bakit sila daw, mga kabayan natin, nakaka-receive pa rin po ng mga scam text doon sa mga cellphone mga kabayan na even though yung mga SIM card natin ay nakaregister na ho yan. Diba? Instead po na matakot po yung mga scammer na mga scam sa atin kasi nga lahat ng mga SIM card ay nakaregister na ho yan, pero meron pa rin nagtitext mga kabayan. Diba? Nakakaduda talaga eh. Dapat imbestigahan itong taga-telcos kasi baka merong sangkot yung mga kabayan. Okay, so isunod na rin natin yung balita mga kabayan tungkol doon sa issue sa BRP Sierra Madre, yung resupply mission. Di ba nagkaroon ng tension doon mga kabayan? Pero at least matagumpay po. Pero may nakita tayo na isang airplane na dumaan doon, US Navy airplane mga kabayan, nagmo-monitor po, pero nagiging curious si Sir Ivan kung ano ba talaga ang klase na airplane na yon. Mamaya ipapakita ko mga kabayan, pero bago tayo punta doon, ipapakita ko muna dito yung balita kung saan may plano na yung gobyerno natin na gagamit po gagamitin na po yung mga gray ships o yung malalaki po na mga ship mga kabayan once every resupply mission doon sa BRP Sierra Madre. So, for more details, let's watch this. Pinag-aaralan na ng ating militar na gumamit ng Navy ships sa mga susunod na resupply mission sa BRP Sierra Madre. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Tuwing may rotation at resupply mission sa BRP Sierra Madre, heto ang 2 bangkang ginagamit ng ating pwersa. Ang unay sa May 1 at 2. Bukod sa gawa sa kahoy at walang armas, ay maliit kumpara sa mga barko ng China. Kaya kasunod ng mga agresibong pagharang ng China sa resupply missions ng Pilipinas sa Ayungin Shoal, pinag-iisipan na ng AFP na gumamit ng gray ships o yung mga armadong barko ng Philippine Navy. Pwede natin gawin yon. That's one of the options. But sa ngayon, hindi muna natin ginagawa
para lang hindi tumaas yung tension dun sa South China Sea. Mayroon namang nakabantay na Navy vessels sa Pilipinas tuwing naghahatid ng supply sa nakasadsad na BRP Sierra Madre. Yun nga lang, kailangan nilang dumistansya. Iniiwasan kasi natin yung nangyari dun sa Bajo de Masinloc or yung Scarborough Shoal nung una, no? Na Navy ship yung dinala natin doon para mag-accost, no? Humuli dun sa mga Chinese illegal fishers. At ang nangyari is that tinapatan tayo ng gray ship at medyo delikado yung nangyari, nagkaroon ng standoff. Pero naniniwala ang international studies expert na si Professor Renato De Castro na panahon na para gumamit ng gray ships ang Pilipinas. Posible ro kasing mas tumindi pa ang panghaharas ng China kung mananatiling mga bangka lang ang ating ginagamit. They found a loophole because the vessels that are carrying the supplies are chartered. They're still commercial. But once it is a gray ship, there's no more gray zone. Pagpapakita rin daw ng pagtindig laban sa panghihimasok sa ating teritoryo ang paglalayag ng Philippine Navy vessels sa West Philippine Sea. Yeah, it's really time that we have to show literally the flag. Because China might have construed this as a sort of hesitation or weakness on our part. So they're really pushing us. So probably it's time that we make the pushback. Bukod sa pagsisiwalat sa lahat ng hindi magandang ikinikilos ng China sa karagatang bahagi ng ating teritoryo, kinakailangan na rin umano silang panagutin at obligahing sumunod sa international law, partikular na sa 2016 Arbitration Award. Kaya naman, isinusulong ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez sa Kamara na dagdagan ng 10 milyong pisong budget ang Office of the Solicitor General. Layo nitong tutukan ng pag-aaral kung ano ang mga dapat gawin ng Pilipinas laban sa patuloy na panghaharas ng China. Ayon naman kay Solicitor General Menardo Guevara, bumuo na siya ng special team para pag-aralan ang legal options ng Pilipinas kaugnay ng UN arbitral ruling noong 2016. Dagdag pondo rin ang hiling ni Senator Risa Ontiveros para naman sa Intelligence Fund ng Philippine Coast Guard para mapaigting ang pagbabantay sa ating karagatan. The PCG actually is facing a clear and present danger. Ang organisasyon tulad ng PCG ang dapat binibigyan ng mga confidential at intelligence funds. Hindi yung mga ahensyang sibilyan na wala namang kinakaharap na pagbabanta at panganib. Ngayon, pag-uusapan natin mga kababayan, yung tungkol sa aking sinabi, di ba kahapon may nakita tayo na may dumaan po na isang US Navy aircraft doon po sa resupply mission na ginawa po ng Pilipinas, papunta doon sa BRP Sierra Madre, nagmonitor daw yun mga kababayan. Ngayon, siyempre, curious yung mga tao at marami itong nagtatanong at saka nagtataka, ano ba talaga ang totoong pakay ng aircraft na yung mga kababayan? Di ba sabi po sa balita, ang pangalan po ng aircraft ay Boeing P-8 Poseidon. Nang naresearch ko niya mga kababayan, ang Boeing P-8 Poseidon, yan po ay anti-submarine warfare aircraft. Take note, anti-submarine warfare aircraft. So which means ang kanilang minonitor mga kababayan ay submarine po. Kasi hindi natin alam, baka merong submarine po na nakapalibot doon sa Ayungin Shoal, submarine po ng China. At least, minonitor lang mga kababayan. Baka hindi natin alam or hindi lang po sinabi ng gobyerno natin at hindi lang sinabi ng nagbabalita sa ating mga kababayan. Pero at least, minonitor nila kasi delikado pag merong submarine mga kababayan. Ngayon, bago tayo pumunta doon sa ating next topic, syempre, isatumar natin po ating mga solid viewers, mga silent viewers, at yung mga viewers po na hindi nag-skip ng ating advertisements. Shoutout natin si Mama Iti Baiza, Ma'am Gemma Distraho, nandyan rin po si Marquesa Hernandez, Maria Midasiplon, Rolando Ulay Diaz Agpawa, Len Gonzalez, hi to Rose Gibara, Wilma Malabanan, Teresita Tumiliwan, hi to Virgilio Ver Fajardo, nandyan rin po kasama natin si Rita Mejia, Roy Pahela, Leonardo Manansala, Teresita Kainglet, nandyan po si Amy Sarino, Manolito Ventura, Edgardo Canonigo, hi to Jelen Quezon, Andrea Giong, Willie Vic, nandyan din po kasama natin si Maria Cristina Manimbao, hi to Nonoy Florin Hills, Ilma Banyaga, Marlene De Los Santos, and hi to Dito Lang sa Pinas. Okay, so pag-usapan na rin natin mga kababayan, ito pong tungkol sa nangyari sa Taguig versus Makati kasi tumaas po yung tensyon. Tingnan nyo yung dalawang mayor, si Mayor Abby Binay at saka si Mayor Lane, nagsiraan ng mga kababayan.
kababayan. Pati nga ang kanilang mga supporter nagsiraan na tungkol dito sa mga school supplies na ibinibigay po doon sa mga estudyante. At least ang napakaganda dito ay pumasok po kaagad ito si BP Inday Sara Makabayan at saka hinawakan niya kaagad yung mga paaralan at saka pumasok yung DepEd para hindi po maapektuhan yung mga estudyante Makabayan. At para po maintindihan natin lahat, ipapakita ko sa inyo yung buong balita. So for more details, let's watch this. Sabay na namahagi ng mga school supplies kanina sa Pembo Elementary School ang Makati at Taguig LGU. Ang ilang residente dismayado dahil mas kaunti raw ang nakuha nilang school supplies mula sa Taguig LGU. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Ito na aking remembrance para sa inyo. Hindi to eco bag. Hindi tayo namimigay ng eco bag. Ito ang tila pamamaalam na may papyaw na biro ni Makati Mayor Abby Binay ng pangunahan ng pamimigay ng school supplies sa Pembo Elementary School. Isa ito sa 14 na paaralang bahagi ng 10 Embo barangays na inilipat na sa lungsod ng Taguig alinsunod sa desisyon ng Korte Suprema. Ngayong araw lamang na mahagi ng school supplies ang Makati LGU matapos makakuha ng written authority mula sa Department of Education na siyang nag-take over muna sa pamamahala ng mga apektadong eskwelahan. Nakatanggap din daw kasi ng report si Binay na hinaharang ng Taguig LGU ang pamimigay nila ng school supplies kung walang written authority. As far as Makati is concerned, nung sila po ay namigay ng school supplies nila, hindi ho kami humingi ng kopya, hindi kami humingi ng written authority kung meron silang written authority mula sa DepEd Central Office. Ayaw ko po nagkakagulo sa loob na aking eskwelahan. Nanindigan ng Makati City, kailangan mag-secure muna ng writ of execution ng Taguig para mahawakan ng mga naturang paaralan. Pero nakikiusap pa rin daw ngayon ng Makati sa DepEd na maiwan sana sa kanilang pamamahala ng 3 sa 14 na paaralan, habang nakatakda naman nilang iparenta ang 11 iba pa. Kailangan natin paalala na kami po ay nakikipag-cooperate na pahiram meaning lease. Magbabayad po sila ng renta para po doon sa kagamitan at doon ho sa building at lote. Pero hindi ho po pwede kasi na i-donate or babawiin na lang ho ng city yung gamit kung hindi ho kaya ng Taguig or yung DepEd para doon sa mga gamit. Ito? Ano to? Ano yan? Palimos? Hindi naman maitago ng ilang mga residente ng tinaguriang Embo barangays na madismaya sa natanggap na school supplies mula sa Taguig local government. Malayo raw kasi ito sa taon-taon nilang nakukuha mula sa Makati. Na-discourage kami sa mga kinukuha namin ngayon dahil hindi katulad sa Makati lahat na ibigay. Head to foot. Sabay na namahagi kanina ng mga school supplies sa Pembo Elementary School ang 2 LGU. Sa ngayon, lumalabas 2 set ng mga school supplies ang matatanggap ng mga residente ng mga nasa Embo barangays. Isa galing sa Taguig at isa naman galing sa Makati. Kung ikukumpara, mayroong 9 na notebook na pawang pahaba itong binibigay ng Taguig, isang pad paper at meron ding tig 3 piraso ng lapis at ballpen na may kasamang pangkulay at saka mga gunting. Habang sa Makati, 10 pirasong notebook, 5 pad papers, meron ding tig 5 piraso ng ballpen at saka lapis at may kasama na rin sa set na mga school uniform, sapatos, medyas na isusunod din naman daw ng Taguig. Meron ding residenteng nagsabing inuna pa raw ng Taguig na mamigay ng school supplies sa mga napunta sa kanilang bagong lugar kaysa sa mismong taga-Taguig. Pero sa ginawang pamamahagi ng school supplies si Taguig Mayor Lani Cayetano sa Pitogo High School kahapon, ipinagmalaki nito na hindi sila nagkukulang sa mga tulong na ibinibigay din sa kanilang mga estudyante. Gusto ko pong ipahayag sa inyong lahat that for more than a decade already, nagbibigay po ang lungsod ng Taguig ng kompletong kagamitan sa ating mga estudyante. Yung mga basic needs, school supplies ng ating mga kabataan, including uniforms and shoes. Kasabay niyan, inilunsad na rin ng alkalde ang kanilang scholarship program para sa mga barangay na mapapabilang na sa kanilang syudad. Nga mga kabayan, ang basa ko dito, di ba sabi nila, nag-agawan daw sila ng teritoryo,
Pero for mga kabayan, this is pure politics. Nag-agawan sila dito ng botante. Katulad dito sa aking nadiskubre na isang balita mga kabayan, babasahin ko lang po. Comelec, Taguig hiningi pagtugon ng Makati sa turnover ng mga botante sa 10 imbo. So which means, pagkutugon dito ng mga botante mga kabayan, so tingnan nyo, this is pure politics talaga. Nag-agawan sila ng mga botante, hindi po teritoryo mga kabayan. Kasi nga ito rin po, ito pong si Mayor Abby Binay, may plano rin po itong tatakbo mga kabayan dyan po sa Taguig. So para malaman natin ang buong detalye, ipapakita natin balita mga kabayan. So for more details, let's watch this. Sa paglipat ng 10 barangay mula Makati papunta ng Taguig, umuugo ngayon ang posibilidad na tumakbong mayor ng Taguig si Makati Mayor Abby Binay. Gaano nga ba kalaki ang tsansa niyang manalo kung magiging balwarte niya ang mga inilipat na barangay? Nasa frontline ng balitang yan si Jenny Dongon. Sa Lunes na ang simula ng filing of Certificate of Candidacy para sa barangay at SK elections. Kaya naman abala ang mga tatakbong opisyal dito sa Barangay Post Proper North Side. Pero kung dating Makati City ang sinusulat nilang address, ngayon Taguig City na. Madaming pagbabago, malaking pagbabago yung mangyayari. Pero still, alam naman namin na kakayanin, di ba? Hindi naman kami pwedeng hindi sumunod. Apektado kami as in yung mga residente. Pero kasi ang usapin, city to city. Kaya kung maghintay na lang kung talagang ano ang magiging resulta, yun na lang. Kaya wala namang magagawa kahit makipagtalo ka eh. Sa inilabas na memorandum ng Comelec para sa darating na 2023 barangay at SK election, Taguig City na ang dadalhin ng 10 barangay. Kabilang ang Sembo, Kumembo, Pembo, East at West Rembo, South Sembo, Pitogo, Rizal, Post Proper North Side at South Side. Kaya ang mga maghahain ng COC sa mga barangay na yan, mayroon na lang hanggang September 2 para magpunta sa tanggapan ng Taguig City. Paglilinaw naman ng Comelec, bukod sa lungsod, wala nang ibang pagkakaiba sa detalye ng mga botante. Hindi na rin nila kailangang magparehistro ulit. Sa pinakahuling tala ng Comelec, may halos 300,000 botante ang mga EMBO barangay, habang may mahigit 400,000 botante sa Taguig. Sa gitna ng naging agawan sa teritoryo, mainit na tinanggap si Makati Mayor Abby Binay ng mga dating taga Makati kahapon. Namigay ng school supplies doon ang Makati LGU matapos payagan ng Department of Education. Hiri tuloy ng mga dating taga Makati, tumakbong mayor ng Taguig si Mayor Abby. That is an option, pero hindi pa po ako nakakapag-desisyon dahil magiging mabigat at mahirap na task ang tumakbo sa Taguig. Nang usisain si Binay sa payag niyang ito, inamin niyang isa ito sa kanyang pinag-iisipan. As far as 2025 is concerned, I keep all my options open, and that is one option. So it is not the only option, but it is one that I am considering. So, hindi kasi ako para magsalita ng tapos. I know it's a cliche, but I always say I'm still waiting for a sign. Sa susunod na taon, maglalabas ng desisyon si Binay, lalo't ramdam daw niya ang suporta. Personally, man ako siguro magde-decide kung sa tingin ko I don't have a fighting chance, di ba? Ang mga barangay official na nalipat sa Taguig, pabor naman kaya? Ako, personally, yung 100% support for her, andun pa rin, hindi po siya mag-iiba, hindi magbabago. Okay mga kabayan, so i-shoutout rin po natin si Ma'am Aneth Aligre. Hi to Leah Bangalaw. Nandiyan rin po si Sir Erickson Miguel and family. They are watching in Hawaii. Hi to Strelia Santino. Happy birthday kay Sir Vicente Andales. Hello sir, happy birthday. Hi to Ma'am Lenda Lim from the city of Ilagan, Isabela. Hi to Shirley Delgado from Yati, Liluan. Shoutout rin po natin si Rodolfo Ranada Rabor. Hi to Erickson Tismo Vlog from Kuwait. At saka shoutout daw sa kanyang pamilya na nandyan sa Gingawan, Tanawan, Leyte.
Hi to Ashin from Cyprus. Isara na po natin si Ma'am Angelita Holsinger, Kurodo Aikida. They are watching while I'm driving trailer truck. Si Sir Kurodo Aikida, nanood daw siya sa ating vlog while driving trailer truck. Sana sir, ingat-ingat tayo, okay? So, shout out na po natin si Ma'am Evangeline Wilbar from Clarin, Misamis Occidental. Hi to Mercedes Flores. At saka shout out natin ang mga membro ng El Shaddai. Hi to CJ Sales. At saka sa members ng Minuyan, Garay, YMLF Church na nandyan sa Norzagaray, Bulacan. Hi to Rose's Channel. Eros mga kabayan, ibalita rin po natin dito yung tungkol po sa sitwasyon or sa update sa doon sa isang kasambahay na minaltrato hanggang siya po ay mabulag mga kabayan. At alam nyo ba, lumutan ho dito at tumistigo yung mismong driver po ng pamilya na amo po ng itong kasambahay. So for more details, let's watch this. Dating delivery boy ng mag-asawang Jerry at Franz Ruiz na amo ni LB Vergara tumistigo tungkol sa pagmamalupit sa kanya. Sa preliminary investigation, sinabi ng testigo na nakita umano niyang nagsuka ng dugo si Vergara. Dati na rin daw nakatanggap ng masasakit na salita ang testigo. Ayon sa Philippine Legal Justice Center, inaasahang maghahain pa lang ng counter affidavit ang mag-asawa. Tanong ni Senator Tulfo, pwede ba kayo mag-file din ng kaso? At Attorney Caliba, ikaw na lang po kasi nakatingin siya sa'yo. Doon po sa base sa kanya mga pinagsasabi, yung mga hindi niya ginawa na dapat ginawa niya bilang isang barangay chairman, would that suffice para siya ay masampahan ng dereliction of duty na kaso? As a lawyer, Mr. Chair, I think that could also be a ground. Okay. Pero tinitingnan po namin kasi is the human rights violation. But as to the question, that might be a possible ground, Mr. Chair. So, who will file that case against this barangay chairman in dereliction of duty? Kami po kasi ang mandato namin is main mandate is to investigate po. Investigate. That can also be part of the recommendations after the investigation. Okay. So you will recommend that after investigation doon sa lawyer na provide para kay Ma'am Eva. Pagtulungan niyo po, imbestigahan ko. We will coordinate with the lawyer of Nanay LV po. Okay. Yung abogado si Attorney Gimbol, kayo po ang legal counsel. For the record, Your Honor, the barangay chairman was also charged in the serious illegal detention I filed before the Office of the City Prosecutor of Mumbai. Meron na. Because I honestly believe, to be honest, he acted in conspiracy and collusion. Because according to LB, he called Mr. Ruiz. Did she hear it? Did Aling LV hear it? Yes. Na tumawag si kay Ruiz? Positively, I stated in her sinumpang salaysay, the barangay chairman, after he asked help from him, called the barangay. So, ibig sabihin, hindi niya pinakawalan kaya serious illegal detention. Hinold niya. Yeah, I believe that she should be charged also for acted in conspiracy and collusion with the Ruiz. So, serious illegal detention tapos? Trafficking and everything. It is up to the Office of the City Prosecutor to assess and appreciate whether or not the barangay chairman will be charged. Okay. Sandali po, Ma'am LB, nung nandoon ka, pinigilan kanya na para makaalis at para hintayin na dumating yung amo? Hindi po ako, hinintay lang po ng kapitan yung amo ko. Tinawagan niya po, sabi po niya, Sir Jerry, nandito yung isang bahay mo, ngayong katulong mo. Pero tapos sabi po nung kapitan, inong amo kong lalaki, kausap yan, sabi ng amo ko, huwag kayong maniwala dyan sa katulong ko, nagsisinungaling. Pero hinold ka ba niya? Hinold ka niya, hindi ka niya pinalabas, ayaw ka niyang pakawalan? Hindi po, ni kapitan. Binigay na po sa amo ko. Pero hindi kanya pagdating ng amo ko, pinasundo niya. Pero ibig sabihin, kasi papailan daw ng serious piece. Kasi Mr. Attorney Gambol, I'm not a lawyer. Kasi pag sinabing serious piece, illegal detention, pinipigilan mo siya. Yeah. Kasi baka mamaya mababaliwala yung kasong sasampa mo sa kanya. Nakangisi ito, nanalo pa. Mr. Senator, because there are several cases filed against the respondent. One of which is serious illegal detention. Paano naging serious illegal detention? Because LB, according to the statement of LB, she was detained from 2021 after the Ruiz her up and bring to... Dinetain sa barangay? Yeah, no, in the house of Ruiz. And she was rescued only on June 28, 2023. Sino detain sa kanya sa bahay ni Ruiz?
The Ruiz. The Ruiz. So hindi siya. Yes, but the serious So you cannot file serious illegal detention against him when in fact he's not involved doon sa pagdidetain sa kanya, kundi mga Ruiz. So mga Ruiz ang papailan ng serious illegal detention. Yes, but if there is conspiracy, all the conspirators are equally guilty. Galing-galingan mo paging abogado, sir. Mukhang medyo baka matalo tayo rito. But it is up to the prosecutor. You just said na you're gonna file serious physical injury. It is up to the prosecutor, Mr. Chairman, Mr. Senator, to appreciate whether or not. So ang ibig sabihin baka nag-conspire. Yes, yes. Because the mere fact that he called Mr. Ruiz that para madala doon at pagdating doon kinulong at hindi siya makalabas, naging instrumento siya doon sa pag-illegally detention kay ma'am. Okay, so as earlier mentioned, all enforcers who know that the commission of crimes will be reported to the mas maganda kung serious illegal detention kaysa dereliction of duty. Mas mababaw ang kaso ata nun. Yun na lang, siguro serious illegal detention para mabulok sa bilangguan to. What is the status of the case? There will be a hearing tomorrow at 10 a.m. in Batangas City Prosecutor. In Batangas. I believe that there is kasama yung mga amo niya. Yes, I believe that that the subpoena were already issued to the respondents, and I honestly believe also that I don't know whether the Ruiz will be arriving and submit counter affidavit. Okay. How many cases have you filed? Serious illegal detention, considering the fact that the LB was detained in 2021 at Mambukaw. Okay. Then she was transferred to Batangas City and stayed there at the house of the Ruiz for 40 days because according to LB... All right. What are the other cases? Trafficking. Trafficking. Why trafficking? Because he was trafficked in the house of LB. I don't. It's up to the prosecutor because the prosecutor will be the one who will assess. No, na-traffic siya. Then explain. Serious physical injuries and violation of Kasambahay law. That's the case now pending before the office of the city prosecutor of Batangas. Bakit po traffic? Bakit human trafficking? Bakit po human trafficking? Because he was exploited and trafficked in the house of the Ruiz. So tinaffic si Ma'am Eva ni Chairman? No. The Ruiz. The Ruiz. The Ruiz. The Ruiz. At kasabot ulit si Chairman? I hope so that because there are, I believe that. Tapos sabi yung bahala na si Piskal tungkol doon. Yes, bahala. Maybe you need assistance of good lawyers as well. Hindi kita minamalita, Attorney Gambol. You're good. No problem. Pero siguro kailangan mo yung mga assistance na may iba pa mga lawyers sa CHR, Public Attorney's Office. But once the serious illegal detention is filed, there is no bail recommended. Very good. Because the penalty is reclusion. Kasi kung parang shotgun case lang papayad mo, bahala si Piskal. I don't know. Medyo delikado tayo. Kasi pa sa trafficking, sinabi mo human trafficking, dahil tinapik niya. No. Ruiz. Itong siya, Ma'am LB, mukhang... the barangay chairman might not be held liable for trafficking. Kasi sabi mo, kasama sa mga kaso niya, human trafficking. Because I earlier said, if there is conspiracy, all of the perpetrators are equally guilty. Based on the statement of LB, the mere fact that the barangay chairman called Mr. Ruiz that she was there is only show that that there was communication between him and Mr. Ruiz. That's human trafficking. Yeah. So you were saying you will just leave it to the prosecutors to determine or to appreciate the pieces of evidence that you presented. Yes. But the first crime that I filed is serious illegal detention with penalty of reclusion perpetua, and then it's unbailable. Just like what you mentioned earlier, Mr. Senator, that the earlier case of Bonita Baran. The perpetrator, the employer, were convicted of serious illegal detention. Serious illegal detention and grave physical injuries? Serious physical injuries? Yes. Because the fiscal also can appreciate that cruelty as aggravating circumstances. Mm-hmm. Are you the only one who is handling the case of Manang LV? The lawyer of Senator Tolentino also entered their appearance as counsel tomorrow. So you are the main lawyer, head lawyer? Because I was. We live in the same. We came from the same barangay Simlong, Batangas City. That is the reason why her uncle called me to help her. All right. Senator Tulfo. Babalikan ko nitong si Miss Palabay, Sarena Palabay. Totoo ba, Chairman, gusto mo magtistigo laban kay Sergeant Palabay? Totoo ba?
Wala po sir, dahil yun lang naman po. Hindi, kasi meron dito, binigyan ako ng information na willing ka raw magtestigo against Sergeant Palabay para masibak na serbisyo. Hindi po, hindi ko naman po alam yung kanilang komunikasyon po bilang police po at saka po ni Jerry. Okay, sabi kasi ng lawyer, tama? Si Attorney Gambol? Your Honor, please, I have no knowledge of such fact, Your Honor. To be honest and candid. You have? I don't know that the barangay chairman will testify against the police officer. But I received information that the barangay chairman will testify against the Ruiz. If the information is correct. I don't know if it is correct Okay, or not. willing ka mag-testify against the Ruiz? Ano yung testimonyang ibibigay mo laban sa mga Ruiz? Dahil po dun po sa mga lumabas na mga katulong niya na ngayon lang po nagsusumbong, dun po lang namin nalaman na talagang ganun po ang ginagawa niya. Bakit mga? Ano ibig sabihin ng mga? Marami pa? Marami po kasing lumabas na mga naging kasambahay niya na ganun po ang ginagawa niya talaga kay Nanay LB. So, ibig sabihin doon sa testimonya mo laban sa mga Ruiz ay itong mga Ruiz ay talagang nagmamaltrato ng mga kasambahay? Doon po sa mga huling lumabas po na mga... Huwag na ganon, yes or no lang, di ba? Opo. Okay. At meron ka mga ebidensya para magpapatunay, syempre magtitestimonya ka, di ba? Magtitisigo ka, dapat may mga ebidensya ka, lalo ka barangay chairman ka at may mga blatter kayo. So gagamitin mo yung mga blatter mo para patunay na talaga itong mga Ruiz ay nagmamaltrato ng mga kasambahay, tama? Yun po, Mr. Senator, yun po mga lumabas na tao ngayon na handa po silang magpatunay na ganun po ang ginagawa nila kay Ate LB. Marami pa po kasing nagsasalita ngayon na ngayon lang po lumabas nung... So naniniwala ka na itong mga Ruiz ay talaga nagmamaltrato ng mga kasambahay at si Ma'am LB ay matagal na minamaltrato nitong amo. So willing ka mag-testify dyan? Naniniwala na ako sir kasi nga po marami na pong nagsumbong ngayon sa amin na ganun po ang ginagawa nila. So marami na pero nung una hindi ka naniniwala, nung si Ma'am LB lang nagsumbong hindi ka pa naniniwala hanggat may dumating pa mga iba? Hindi naman sir, kasi nga po hindi ko naman po talaga totoong kilala si Nanay LB. Kasi po nga, ang alam ko po, siya po ay taong grasa na dumating po sa amin. Kaya po ang una kong hakbang nga po ay pinalilinis ko po. Alam mo, kaya na high blood si ano sa'yo si Senator Padilla. Okay, babakapang ko yung tanong niya. Diba, pag pupunta sa barangay, yung mga tao, binibigyan ng pagkakataon na usapin at alamin yung sasabihin ng both sides. So pumunta doon si Ma'am LB, nagreklamo, sabi mo hindi, nagtahimik lang. Pumunta doon yung amo para sunduin siya. Okay, hindi mo ba kinuha ng statement yung dalawa at sabi nga ni Senator Tolentino para i-blatter yung kung anong pinagsasabi ng dalawa? Yun po siguro, doon po ako nagkulang ay talagang tinatanggap ko po. Pero po hindi ko po... So ibig sabihin, hindi mo ginawa ang trabaho mo? Hindi ko po para hindi tulungan si Nanay LB. Hindi nga, yun nga sinasabi ni Senator Revilla, ni Senator Padilla na dapat, yun naman talagang protocol, mag-usap yung dalawa, di ba? Pinag-usap mo at habang nag-uusap, merong nag-jot down sa inyo para alamin o nire-record yung sinasabi ng both sides. So hindi mo din ginawa. So therefore, hindi mo ginawa. Dapat lang ba dapat masibak ka sa serbisyo dahil hindi mo ginawa yung tama? Ano na lang po sir, talaga titistigo na lang po ako sa Pamilya Ruiz po kung yung po ang nararapat. Kasi po nga, marami... Titistigo laban sa mga Ruiz? Na para madin mga Ruiz? Opo, kasi po yun po ang talaga, kung siya po talaga may kasalanan, dapat lang po panagutan niya si Nanay LB. Pero naghugas kamay ka, nagpupunsyo pilato ka, yun sa'yo muna. Kasi kung ginawa mo yung trabaho mo noong 2020, nung sumbong 2021, hindi na sana nagdagan yung kanyang pagkabulag kasi at that time nakakita pa raw siya ng konti. Ngayon, totally wala na. Dahil nga sa pagiging pabaya mo. Kasi if you did your job, nasalba mo pa sana itong si Nanay at sana nakakulong na ngayon yung mga Ruiz. Kasi pasok pa sinatawag na reglementary period yung palaging ginagamit ng mga pulis, katatapos na siguro pananakit sa kanya kaya siya lumayas, right there and then pinamedical mo at nakita sa medical certificate na bago lang siya sinaktan, madampot na agad, madala sa piskalya para ma-inquest yung mga Ruiz. Nay Ma'am LV, nung kayo po tumakas, kabubugbog lang sa inyo noon? Opo. Okay. So, anong araw po kayo napunta sa barangay kung matatandaan nyo? Hindi ko napunta, basta po yung date lang pong natatanda. Okay, sige. Nung tumakas ka, kabubugbog lang sa'yo, anong klaseng pambubugbog ginawa sa'yo? Yung pong hinihila-hila po ako, tapos yun po, inutugon-tug na nila ako sa CR. O, kita mo, Chairman, kung ginawa mo sana ang trabaho mo, nakakulong na sana yung mga Ruiz.
Kasi nga, pasok pa sa tinatawag na reglementary period ng mga taga-PNP. O, pina-inquest mo na agad, base sa sumbong niya, pinamedical mo siya, alam mo naman yung protocol, di ba? Pa-medical mo siya, kasama yung mga police, kasama pa siguro CHR, and then after mapamedical, lumitaw na talagang kabubugbog lang sa kanya, pina-inquest mo na ninyo ng PNP. O hindi mo ginawa yun. Kaya nangyari, tuloy-tuloy pa rin sa pananakit yung si Ruiz. Tapos ngayon, may gana ka pang tatakbo ulit yung election. Ang kapal naman mukha mo, pare, at chairman. Huwag ka na tumakbo. Kasi hindi ka dapat maging chairman, honest. Hindi ko sa minamalit yung pagkatao mo, minamalit ko yung klase ng serbisyo na ibinibigay mo sa iyong mga constituent. You don't deserve to be a barangay chairman. Maski nga talo, hindi. Hindi talaga. Kung ako, bagay sa'yo, sanggano. Tapos tatawagin mong taong grasa itong kasambahay. Mas masahol ka pa sa taong grasa. So aside from the eyes, wala na kayo. Yung dental. Yung dental kami na rin po kasi ENT. So yung dental, kusaban na bungi siya o talagang binangga yung ngipin niya sa isang matigas na bagay? Hindi po makikita yun kasi ang ano po, kulang na po ngipin niya, yung iba po may basag po. Anong LB, paano nawala yung mga ngipin niyo? Sa pagsuntok po, suntok nila po. Nataw ba kayo ng isang matigas na bagay o inumpog kayo sa... Hindi po, sununtok talaga po. Sumuntok? Yung pong babae. Babae, yung asawa ni Mr. Ruiz? Opo, si Dati Franz. Hindi naman kayo lumalaban noon, talagang... Hindi po. Tinatakot po niya ako binubugbog po lagi ako. Totoo ba yun? Pag binubugbog kayo, hawak pa kayo ng isang anak? Hindi po, inuutusan lang po. Ikaw nang bahala dyan, kaya TLB mo, sabi po gano'n. Pinabubugbog din kayo sa iba? Opo. Hindi naman kayo nalalaban, hindi kayo naiwas? Hindi na po. Kasi po. Wala na kayong lakas? Opo. Pinapakain ba ho kayo doon? Minsan po, pag may tira sila, pinapakain po sa akin. Ilang beses kayo pakainin sa isang araw? 3 po. Tira-tira nila? Opo, pag tira-tira nila. Pero walang sweldo? Wala po. So yan po ating mga nakalap ng mga balita ngayong araw mga kabayan. Kung nakaabot ka po sa portion na ito, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat po sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo sa Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Lord, thank you for this new morning. Thank you for the gift of life and your continuous love for me and my family. I pray for your protection and guidance, Lord. May you bless this day ahead. In Jesus' name, I pray. Amen. So maraming salamat mga kabayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara! BBM Sara! Pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara! BBM Sara! Para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara! BBM Sara! Walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara! BBM Sara! Ang presidente at ang bisi na mahal ang